Alam nyo ba na ang Toyota RAV4 o Recreational Activity Vehicle 4-wheel drive, isang hybrid crossover na nilabas ni Toyota na mas higher crossover sa Yaris Cross at Corolla Cross na HEV din. Pero bago maging hybrid, una itong lumabas noong 90s na mas tinangkilik ng mga tao dahil sa wider space and wider payload na naging family car ng mga Pilipino. Kung yung mga previous generation na RAV4 ay maluwag na, dito sa 5th generation na RAV4, mas ginawa nilang mas maluwag ito at luxury feel. Plus dagdag pa natin na mas naging tipid ito sa gasolina dahil sa hybrid engine. So ngayon susubukan naman natin yung Toyota RAV4 HEV. Grabe guys, ang ganda rin nito. May ilaw siya sa paanan. Tapos meron siyang different drive mode, Eco, Normal, and Sport. So di naman natin masusubukan yung Sport. Alamin na lang natin yung drive comfort, yung accelerator niya, kung yung responsive niya, kung torquey ba siya or hindi. Tapos yung brake and suspension. Tapos ang maganda rito, maluwag, pati headroom ko maluwag. Kahit may sunroof siya premium. Tapos yung manibela niya, pareho sa Camry. Hindi siya masyadong malambot. So okay na rin. Tapos yung shift knob niya, kakaiba. Parang di ganito sa Camry, iba to Parang ibang brand ng kotse. Paano yung handbrake nito? Parang walang. Ay, ito pala yung handbrake. Nakanibago. Ay, may wireless charging ito guys. Subukan natin. Sana gumana. Ay, wala na. Ayun, gumana. Yun, gumana. Okay, subukan naman natin yung first ride. Ay, grabe. Ang lambot ng steering. Parang finger test. Tingnan mo dito. Saan po ba sir? Kaliwa po? Kaliwa. Tingnan. One fingers. Testing natin to RAV4. Lambot one finger lambot. Kakaiba to. Para akong di nagdadrive ng malaking crossover. Tapos yung size niya, malapad siya ng konti, pero hindi siya yung mahirap i-drive. Ito pa maganda dito guys, yung sa sidings niya maluwag, nakakahinga rin yung braso ko. Perfecto sa Manila Drive kasi dito masikip, kailangan comfort yan. Ay sorry ticket. Lambot naman yung bela. Ayan, malalaman natin dito. Ito pa guys, yung maganda dito, yung mga bintana niya, malalaki. Hindi kayo mahirapan i-drive. Kitang kita nyo. Hindi siya ma-blind spot na kotse. Ito, yung preno niya, hindi siya mabite. Responsive siya, may kagat-kagad kada preno mo, pero hindi ka niya isusubsob. Yan Tapos yung power niya, hindi siya ma-weight. Magaan siya i-drive. Subukan natin yung sports mode. Tulin! Ganda nito, grabe. Ang tuli nito. May baon siya konting-konti. Yung baon niya. Hindi siya kagaya ng mga diesel engine na talagang sumisipa. Balik na natin ang eco mode. Tapos yung head unit niya, same lang din siya sa Hilux yung design. Pinagkaiba lang, mayroon siyang lagay ng CD
Tapos may menu, makikita mo yung engine, tapos yung battery niya. Ano to po? Paano po full charge oh? Yan. Para siya sa Corolla Cross eh. Yung ilaw niya, same lang din sa iba eh. Hindi naman siya totally malakas. Subukan natin yung busina kung maganda. Ay, pareho sa normal na kotse. Hindi siya yung premium horn ng Toyota. Ay, ito maganda dito yung sa door handle niya. Ma-adjust mo pa rin yung side mirror niya eh. So, sa Yaris Cross kasi nakaharang eh. Talagang sisilipin mo pa eh. Meron na rin pala tong auto beam. Pag nag-auto high beam rin siya, kagaya ng ibang bagong kotse ni Toyota. You know, kahit ibigla mo yung brake nyo, kaya di ka totally susub-sub eh. Oh, testing ulit natin. No? Lakas. Malakas no? Okay din yung preno niya eh. Yan, tingnan natin cellphone ko. Yun, nagcha-charge pa rin. 19%. Okay din yung wireless charging niya. EV mode. Ah, okay din, may EV mode. Tapos, ito yung control ng aircon niya. Digital din. So, lalaki ng pihita, no? Tapos ito guys, tingnan niyo yung gauge niya. Ang ganda. Ang laki ng ano niya, oh. Nung instrument panel niya sa gitna na digital. Tapos ito, same sa mga ibang hybrid. Tapos, analog pa rin yung sa fuel gauge niya. Ang ganda rin ang tunog ng ano niya, oh. Signal light. Tapos meron siyang memory seat. Yan. Tingnan natin kung up and down automatic. Ah, automatic na rin. Kasi ito yung moonroof niya. Ayan. Komportable ba lang sa likod? Actually, sunroof po siya, hindi po siya moonroof. Moonroof, hindi po nabubuksan. Ah, pag sunroof po yung nabubuksan. Ayun. Yun daw sabi ni sir, kapag daw moonroof, hindi daw nabubuksan. So ito, sunroof po, no? Tama sir? Kasi nabubuksan po siya. Ayan. Tapos yung, para, ano po ito? Auto na rin po yung wiper niya. Opo, yata. Ayun. Auto na rin daw yung sa wiper niya kapag auto rain sensing pa tawag doon, no? Ah. Yan. Ikaw pa, tanong bang masasabi mo sa ride niya? Normal na ride ng mga crossover. Yun lang. Hindi wala siya ganun katagtag. Tapos ano. Walang special? Parang ganun. Kasi same lang yung ride niya sa mga crossover na nasakyan ko. Sa bagay. Maliban sa power niya, ang ganda ng power niya kanina. Kasi ibang crossover na sakyan ko, ano eh, mahina power. Ito kanina, lakas. Kasi ito pa, guys, meron din siyang Toyota Safety Sense. Meron siyang, ito yung sa pagitan mo sa nasa unahan eh, kapag nag-set ka ng cruise control. Ito yung sa lane, tapos ito yung sa cruise control niya. Parang adaptive na yata ito kasi may ganito eh. Ito, karamihan kasi ng Toyota na may ganito, adaptive cruise control eh. Ayan, may ganito sa amin eh. Paano ba to? Ah, LED na rin yung ilaw niya, yung map light. Tapos ito yung vanity niya, may ilaw. LED. Ganda nito ah, LED lahat. Buwan natin yung manual mode. Uy, responsive. Ang ganda ng manual mode nito. Responsive siya. Saka hindi mo ramdam yung shifting niya. Sa lahat ng na-drive ko na Toyota, pangalawa to sa responsive na sasakyan.